Ang stewardship po, tayo po ay mga stewards ng Diyos. Ibig sabihin, maraming mga bagay, lahat ng bagay na nasa sa atin, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ang ibig sabihin ng steward ay manager, hindi po katulong, no? Okay? Managers, taga-ingat. Okay? Maraming mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ay pinagkatiwala sa atin. Hindi lamang pinagkatiwala, ito ay iniutos sa atin na ipahayag sa lahat ng tao. Ang katawan natin, no? Ito ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos na dapat nating ingatan at dapat magamit natin sa kapurihan niya. Ang ating mga talento, ito ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos at dapat magamit din natin. Hindi lamang ang mundong nakikinabang sa mga talento na yan. Dapat unang-una sa kapurihan ng Diyos na nagbigay sa atin ng mga talentong yan. Okay? So sa ibig sabihin ng stewardship ay manager. Kung ano man po meron kayo ngayon, yung buhay mo, yung katawan mo, yung salita mo ng Diyos na narinig mo, tayo po ay tagapag-ingat niya. Manager niya. Kaya dapat lamang na tayo ay matuto mula sa salita ng Diyos para tayo paano maging faithful stewards ng mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Uumpisahan ko po ang stewardship series na ito sa isang controversial na topic. Ito po. Ito ay usapin na nakakaapekto sa lahat ng tao. Whether siya ay Kristiyano o hindi, whether siya ay faithful sa Panginoon, nasa loob o nasa labas ng simbahan, marami po na apektuhan sa usaping ito. Maraming mga magkakaibigan na sisira sa usaping ito. Kahit magkakapatid nag-aaway sa usaping ito. Kahit mag-asawa, kahit mga magulang, magkakamag-anak, kahit mga companies, mga employees ay naapektuhan ng usapin na ito. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa pera. Po, hindi po naman tayo ay bibihira po tayo mangaral dito tungkol sa pera. Kaya wag niyo po isipin, si pastor mangangaral tungkol sa pera. Kakamkamin yung pera natin ngayon. No, that's not our intention. Specifically, I would like to speak on the subject tithing. Kung ito, ang tithing, ibig sabihin nito, 10% ng bahagi ng mga ibinibigay sa atin ng Diyos ay dapat ibinibigay natin sa Kanya. Kaya sasagutin natin sa hapon na ito mula sa salita ng Diyos. Dapat po ba na i-practice natin ito o hindi? Kung hindi na, why we should tithe? Kung dapat, we should. Okay? At, pero meron din naman nagbibigay nga, pero hindi din naman 10%. So kailangan ayusin natin itama, no? So at least may 6 na bagay about tithing na nais kong iparating sa inyo mula sa salita ng Diyos. Number 1, sino po ba ang tunay may-ari ng 10%? Who is the owner of the 10%? Okay, the Lord's claim over the 10%, over the tithe. Sino po ba ang tunay na may-ari ng tithe o ikapo? Pangalawa, I intend to answer the question, bakit dapat mag-ikapo? For what? What's the reason? What's the purpose of tithing? Okay? So, ano ang dapat nating pag-aralan? What's the concept behind tithing? Okay? Number 3, titingnan natin, ano ba yung mga sumpa pag hindi ka nag-ikapo? Ano yung mga bagay na ikapapahamak mo pag hindi ka nag-ikapo? Pang-apat, paano mo matitiyak na katanggap-tanggap ang iyong ikapo? Well, maybe you are faithful in tithing, pero before you know it, hindi naman pala katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. So, what's the use? Pang-5, itinuturo ba sa banal na kasulatan, especially sa New Testament, kasi nasa panahon tayo ng New Testament, karamihan kasi nasa Old Testament lang daw ang ikapo, kaya hindi na dapat i-practice, nasa New Testament na tayo. Itinuturo ba sa New Testament ang pag-iikapo? At number 6, panghuli, ano ang pagpapala kapag nag-ikapo? Yang 6 na bagay na yan, kung pahihintulutan nyo ako, the Lord willing, ay mula sa salita niya ay sasagutin ng Panginoon at magiging malinaw sa atin ang lahat na ito. But let me tell you this,
Hindi ito para pwesahin ka mag-ikapo. It's between you and the Lord. Pero I would like us to take a look at what the Bible is saying, what does the Word of God is saying about tithing. And if you are really a child of God, makikita mo kung ano ba dapat ang posisyon mo pagdating sa ikapo. Okay? Number 1, the Lord's claim over the tithe. Tingnan po muna natin ang ating text, Malachi 3:7-11. Narito po ang sabi, even from the days of your fathers, you are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Sabi ng Panginoon, kahit na yung mga ninuno mo, hindi naging matapat sa mga kautusan ko. Ngayon, magbalik po kayo. I-practice nyo po yung kautusan na yan, sabi ng Panginoon. At sumagot naman ang mga tao sa kanya, verse 8, will a man rob God? Sabi ng Panginoon dito, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, sagot sa kanya ng mga tao, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Number 9, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. 11, and I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Pagpalain ng Panginoon na salita niya at ang pangangaral ng salita niya sa oras na ito. Number 1, what is the Lord's claim over the tithe? Tignan po natin ang Leviticus 27:30. From time to time, you will have to open your Bible, and I trust you that you are holding a Bible in your hand, because we are going to search many scriptures later on. Leviticus 27:30, ano po ang sabi dyan? And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. Sabi po ng salita ng Diyos sa Leviticus, lahat po ng bunga, whether ng lupa o kaya ng mga puno, lahat ito, ang 10% niyan ay sa Diyos. Lahat ng bunga ng ating pagpapagal, ang 10% bahagi ay Diyos ang may-ari. Ang Diyos ang nagsasabi niya, lahat ng bagay na ipinagkakatiwala niya sa iyo, ibinibigay niya sa iyo, bunga ng pagpapagal mo, ano man yan na dumarating sa iyo, ang 10 bahagi niyan ay pag-aari ng Diyos. If God is the owner, therefore it must be given to Him. Siya may-ari, hindi niya yan hinihingi, dapat kusa mong binibigay yan, siya may-ari niyan eh. Hindi niya na kailangang ipagmakaawa yan, because He owns it. It's obviously dapat kusa nating ibinibigay. Tingnan niyo po ang sinabi ng Panginoon, yung 10 bahagi ng lahat ng ating pinagkakakitaan o lahat ng mga biyaya o pagpapala na binibigay sa atin ng Diyos, anong uri man yan, pera man yan o lupa man yan, kasi noong unang panahon, madali pong isipin kung ano yung tithe. Maaaring bunga, maaaring sa mga pananim, maaaring alagaan ng hayop, pero ngayon kasi monetary. Okay? Wala naman siguro dito nag-aalaga ng kambing, tama? At yun ang kanyang ibinibenta. Pero ngayon po, sa lapi na po, lahat po ng bagay ay pag-aari ng Diyos. 10% niyan, sinabi ng Panginoon, akin. Tingnan po natin ang sabi niya, holy. Ang tawag niya dyan sa 10% na yan, holy unto the Lord. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng holy, ibig sabihin niyang consecrated. Okay? Kasi ang madalas na iniisip natin, inihiwalay o consecrated, that's derivative meaning. Pero ang talagang meaning niyan is dedicated.
Ang ibig sabihin ng holy, dedicated unto the Lord, segregated unto the Lord, consecrated, dedicated. Pag sinabi pong dedicated, ibig sabihin, may mga bagay na kambal tuko na pag ginamit mo sa isang bagay, hindi pwede. Halimbawa, kung ako ay tennis player, hindi po ako pwedeng gumamit ng basta-bastang sapatos. Otherwise, may injury ako. Tingnan niyo po yung papakita ni Brother Alex dyan, na uri ng sapatos. Dedicated. Yan. Yung sapatos na yan para sa surface na clay. Iba-iba po kasi ang surface ng tennis, no? May hard court, may grass katulad ngayon sa London, at merong clay. Yan. Oh, iba-iba po, no? Ngayon, yung sapatos na pang grass, hindi ko pwedeng gamitin niya sa clay. Yung clay, hindi ko pwedeng gamitin sa grass. Mai-injury yung pa ako. Yung pang basketball, hindi ko pwedeng gamitin pang tennis. Yung pang jogging, hindi ko pwedeng pang basketball kasi mai-injury. Bawat sapatos is designed for its specific purpose. Yun ang ibig sabihin ng holy, dedicated, designed for the Lord's use. Hindi pwedeng mapakinibangan sa ibang bagay. Pag ginamit mo yung 10% na yan for your personal use, it will not work. Hindi ubra. Kasi bakit? Sa Panginoon yan eh. Kahit gamitin mo sa ibang bagay yan, dedicated yan for the Lord, papakinabangan mo, kala mo, pero in reality, it did not work. It will not fit. Halimbawa, ang cellphone mo ay iPhone. May mga features ito na hindi pwede sa Samsung. Tama? Kasi designed na pag pilit mong ginamit yung sa Samsung na ilagay dito, hindi mag-work. Naintindihan nyo? Kasi may specific yun na para doon lang kambal tuko. Ganun din ang tithe, no? Pag-aari ng Panginoon, may specific purpose siya dyan. Hindi mo pwedeng gamitin yan for your own purpose. It will not work. It will not do you any good. Kasi dedicated and consecrated yan sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng dedicated. Kahit yung golf player, kung nag-golf ka, iba din yung sapatos niya. Ayan no, may spike. Hindi mo pwedeng gamitin yan pang jogging o mag-walking. Hindi yan mag-work dyan. May injury ka sa mga espalto. Pero dyan lang yan mag-work. Saan? Sa pang-golf. Ganon din ang tithe. Hindi pwedeng mag-work yan sa mga personal mong pangangailangan. Kahit kuhain mo yan, it will not do you good. Kasi may-ari niyan, Panginoon. Therefore, the 10% o yung ikapo, it cannot be used for personal use. It won't fit. It won't work. Kahit sabihin mo na, sayang din to ha. 10% pwede ng puhunan ito. Hindi mag-work pag ginamit mo yun sa Panginoon. Pag yung 10% ng sweldo mo, ginamit mong puhunan, hindi mag-work yan. No? Eh ba, pansin nyo, si Sheila nagbebenta dito ng kung ano-ano. Hindi dahil treasurer yan, ay pera ng simbahan yan. Kaya ako inaalaw yan, personal niyang pera yan eh. Huwag lang siya mag-aalok habang ako'y nagpe-preach. Okay? O si Sister Jenny, nagbebenta siya ng t-shirt. Tama? Yung asawa ko, hindi po pera ng church yan, ha? Baka akala nyo, bumili siya ng mga t-shirt, tapos pinaiprentahan, pera ng church yung ginamit, pinagkakakitaan niya. Hindi. Tinanong ko siya saan galing yan. Sa married ladies sa Pilipinas, ng church. Well, sa Pilipinas, yung church doon may mga grupo. May mga men, may mga ladies. Meron sila kanya-kanyang racket. Pinapayagan niya ni Pastor Chito. Kasi bakit? Halimbawa, yan yung ladies, nagbebenta ng t-shirt na katulad na suot ni Maricon, may tubo yan, yung group na yun na ladies. Pero yung puhunan na yun, galing yan sa sarili nilang fans, kanya-kanya sila, yung mga ladies na yun. Yung group na yan, it doesn't represent the whole church. Kaya yung perang ginagamit nila, hindi din yun sa church. Kaya inaalaw yun. Ngayon, nasa sa kanila, yung tubo na yan, kung meron silang gustong i-share sa church, blessing yun. Ganun din si Sheila. Kung may tubo siya, meron siyang gustong ibigay sa church, blessing yun. Pero hindi yun ibig sabihin, galing sa pera ng church. Kaya, kung yung 10% ng kinikita mo, gagamitin mo as puhunan, hindi pwede for personal use. Hindi yan mag-work. Hindi lalago yan. Kung yung iyong
10% na yan, binibigay mo sa Panginoon, sasabihin mo, sayang din to, pwede kong itaya sa loto, baka may chance pa. It will not work. Kahit na ipambili mo ng gamit na personal, it will not work. Kahit na pang tuition ng anak mo, gamitin mo yan, it will not work. Kasi sa Panginoon yan, baka yung anak mo magkabagsak-bagsak lang. Kahit pang gamot, baka akala mo gagaling dahil ginamit mo, Lord, maunawaan mo naman, kailangan ko ng pera, pampagamot. It will not work. Kasi dedicated to the Lord, hindi mo pwedeng gamitin for personal use, no matter what. Sasabihin mo, naiintindihan naman siguro ako ng Panginoon. Yan kasi yung common thinking, Diyos naman siya, naunawaan niya, may pangangailangan ako. No? Yan yung escape natin lagi. It will not work. Sasabihin mo, pinagpaalam ko naman eh. Well, pinayagan ka ba? Sige, nung sinabi, Lord, gamitin ko muna, sumagot ba? Hindi, it will not work. Akala mo you are doing it good pag kinuha mo yun sa Panginoon. No. May curse yan. Mamaya pag-aaralan natin. So, you cannot use it for personal use. Kasi dedicated, strictly, sabi ng Panginoon, akin yan, hindi mo pwedeng gawin. No? May purpose siya dyan. Kailangan ibigay mo yan. Kasi meron siyang layunin pa dyan, hindi mo pwedeng layunin sa sarili mo. Kung ito ay it cannot be used for personal use, also it cannot be given to charitable institutions. Kasi common thinking din ng iba, well, yung tithe ko, may pangangailangan doon sa Yolanda victims. Imbis na ibigay ko sa simbahan, padadala ko na lang din, tithe din yun. No! Kahit na may sick o may kapatiran dito namatay, well, yung tithe ko, ibibigay ko na lang, abuloy. No, it will not work. Kahit may sacrificial giving, bibili tayo ng aircon, wala tayo, mainit na mainit. Sabi mo, hindi ko na ibibigay yung tithe ko, ibibigay ko na lang doon, pambili ng aircon. It will not work. Hindi pwedeng gamitin yan for charitable institutions. 10% sa Panginoon yan. Ano ba ang sayo? Yung 90. Kung gusto mong tumulong, doon ka tutulong sa pera mo, hindi yung pera na may pera. Alam nyo, madali ho kasing gastusin ang hindi iyo. Madaling ipamigay yan pag hindi iyo. Ang daling gamitin niya kung hindi sa iyo yung pera. No? Ayan po yung mga konsepto ng mga politicians. Bigay ng bigay. Pag gawa ng kalsada, gawa ng barangay, gawa ng basketball court. Bakit? Eh, pera ng gobyerno yun eh. Kung pera nila yan, hindi naman nila gagawin yan eh. Kaya ang dali pong ipamigay ang isang bagay na hindi iyo. Kaya yung 10% na yan, ang daling ibigay. Sasabihin mo, bibigay ko na sa mga nangangailangan. No! It will not work. Pangatlo, hindi lamang ito hindi magwo-work for personal, hindi din ito magwo-work para sa mga charitable institution. Kung naawa ka sa kapwa ko o mahal ko, maawa ka, ibigay mo doon sa 90% mo, huwag mong pakialaman yung para sa Diyos. Yung para sa Diyos, ibigay mo sa Kanya yan. Maliwanag ang hatian dyan. 10 sa Panginoon, 90 sa'yo. Baligtarin kaya. Number 3, tandaan po natin, pag ibinigay na natin yung ikapo na yan, hindi na po natin pag-aari yan. Kasi may mga simbahan po, yung mga malakas magbigay ng tithe. Sila yung mga may boses sa simbahan, mga bossing. Sasabihin nila, pag hindi ako nagbigay ng tithe dyan, wala namang mangyayari sa simbahan na yan. No? Mali! Mali! That's wrong! Mali yung ganyan thinking na pag dahil ikaw ay nagbibigay ng malaki, ikaw ay skala mo sa'yo pa rin yan. Wala ka nang pwedeng sabihin na dapat gamitin niya sa ganyan. Alam ng Panginoon kung ano gagamitin niya. The whole church will decide for that, but not an individual. Tapos pag ikaw nagbibigay ng malaki, akala mo ikaw na yung boss, ikaw na yung masusunod. Tandaan po natin, hindi pwede mangyari yan na ikaw ay bossing. Tandaan niyo po, yung pagpapala natin, pare-pareho tayo. Pala ang binibigay ng Diyos sa iyo, ikaw kutsara lang ang binabalik mo sa Kanya. 90%
Pala ang binibigay ng Diyos sa iyo, binabalik mo lang katiting, kutsarita. So pag binigay mo na yan, hindi na ikaw may-ari niyan. Kaya minsan masama ang loob minsan pag nabibigay kasi yung pera ko nandun na. Bye-bye. Hindi na nga sa'yo yan. In the first place, hindi talaga iyo yan. Pinakawalan mo lang. Kung iisipin mo na hindi iyo yan, ang dali mong pakawalan yan. Pero dahil ikaw, you hoard it, kala mo sa'yo yan, ang hirap pakawalan yan. Kaya nga isipin mo, Panginoon, may-ari niyan. Sinasabi niya, kaya bigay mo yan. Para hindi na dumating sa iyo yung curse. Mamaya po yun, no? Okay? So, dapat ibigay ang 10% sa Panginoon because He has a specific purpose for that. Okay? So, tingnan po natin, total purpose na yung pinag-uusapan natin. Ano nga ba ang purpose o objective? Bakit nagbibigay? Tingnan po natin yung Malakay 3:10. Sabi ng Panginoon, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house. Bakit daw kailangan magdala ng tithe? Anong sabi sa text natin? Para may meat. Ano yung meat? Ha? Pagkain. Okay. Pagkain pala eh. Sinong kakain? Eh di yung mga priests. Sino bang nagtatrabaho sa tabernacle o sa templo? Priests. Kaya po may mga pastor ayaw mag-preach about tithing. Kasi nga naman, ang hirap sabihin, uy, mag-tithe kayo para kumain naman ako. Tandaan nyo, ang nation Israel, pag hindi sila nag-tithe, walang kakainin yung mga priests. Eh hindi naman nagtatrabaho yan, dedicated yung buhay nila sa tabernacle, sa templo eh. Okay, merong 12 tribes ang Israel. Pakit-flash mo nga. Ayan. Parang cross nga ang positioning nila, no? Yung mga Levites, ayan po yung mga nagtatrabaho, yan po yung mga pare. Merong dalawang klase ng pare. Yung Levitical priest tsaka Aaronic priests. Yung mga Levitical priests, yan yung maintenance ng tabernacle or keep up ng tabernacle, upkeep, no? Yung mga Aaronic priests, sila yung mga taga-katay, taga-padugo ng mga alay. So mas mataas po in practice or position yung mga Aaronic. Yung mga Leviticus, yung mga Levites, mas marami yan kaysa sa Aaronic priest, no? So ilan yan? 3 doon, 3 dito, 3 dito, 3 dito. Ilan yan? 3, 6, 9, 12. Yan, okay? So 11 tribes magbibigay kasi pang 12 tribes yung Levites. Parang may mali dyan. Manasya sa Israel. Okay, tama. Okay, kaya lang may Levites, no? So ngayon, alam nyo, yung Panginoon, sabi niya, so that they might be food in my house, o meat, okay? Number 1 kasi, ang purpose ng tithing is to provide for the needs of His house, of the tabernacle. Saan kukuha yung mga Levites and mga priests na yan kung ang nagtatabaho yung ibang tribe lang? Paano na ma-maintain yung tabernacle? Ang intention ng Panginoon nung tinawag niya yung mga Levites, mga priests para maglingkod sa Kanya ay hindi naman para patayin sila sa gutom. Hindi naman para sila maghirap. Hindi naman para walang gamit. Yung mga taong yan, alam mo yung tabernacle na yun, may mga furnitures dyan, may housekeeping yan, ang laki ng maintenance dyan. Yung tent na yan, nasisira din yan. Eh kung sila'y walang trabaho, tapos walang magtatahit, paano na yun? Eh ang purpose nga nila ay maglingkod. May mga workers dyan na hindi nagtatrabaho. Kaya ang Panginoon, maayos yung kanyang intention na to provide for the Levites, for the priests ay clear. $11 times 10 equals 110%. Nakita niyo po, mas malaki pa ang mapupunta sa mga Levites.
Sa mga non-Levites. Yan ang design ng Panginoon, na dapat mas maayos ang kanyang mga ministers. Kaya 11 tribes ang magta-tithe times 10, 110% sa kanila. Okay? So, hindi naman intensyon ng Panginoon na maghirap yung mga ministers niya. Kaya sabi niya, bring all the tithes so that there may be meat or food. Sinong kakain? Yung mga priests. Alam nyo, may hatian po yan. Yung mga alay na yan, kung mag-aalay sila ng baka, kahit nga pag magtatanim sila ng pagpalagay mo ng palay, pag inani nila yan, yung 10% ng palay na yan sa Panginoon na yan, itatanim din yun. Sa Panginoon na yun, laging 10%, no? Kaya pag nagbigay sila ng kambing, 10%, kung 1,000 yung kambing niya, ilan ang bibigay nila sa mga pare? Ilan? 100. O kung baka yan, ilan? 100 din. O kung 10 bag ng bigas, 1 bag ng bigas sa pare. Ganon ang intention ng Panginoon. May hatian pa po yan. Yung mga Levites kasi marami, yung mga Aaronic priests ko konti. Kagaya ng sabi ko kanina, yung mga Levites, mga Levitical priests, sila yung maintenance. Okay, pagdating sa Aaronic priest, lahat ng tithe na yan may tinatawag pang tithe of the tithes. Yung pinakamalulusog na kambing, pinakamalulusog na baka, yung pinakamatatabang butil ng mais, yung pinakamagaganda at pinakamabangong bigas, papupunta yan sa Aaronic priests. Ganyan ang hatian nila. 10% pa nung pinakamagaganda sa Aaronic priests. Yung mga taga-katay, taga-pagpatulo ng dugo. Okay? Alright? Kaya sabi ko, may mga pastor na nahihiya mag-preach about this kasi, well, para pala sa pagkain ng mga ministers. Ako, di ako mahihiya. Kasi nakikilevel ako sa inyo. Yung tinuturo ko ngayon ay ginagawa ko rin naman. No? Kaya dati nahiya ako, ngayon sabi ko, ba't ako mahiya? Nagtatight din naman ako. Pare-pareho lang tayo. No? Yung sinasabi ko ngayon, practice ko rin yan. Kung hindi ko ito pinapractice, I don't have right to preach about this. Okay? Yung tithe of the tithes, pupunta yan sa Aaronic priests. Alam nyo, hindi naman lahat ng alay doon sinusunog eh. Yung matatabang party yan, iuuwi yan ng mga priests. Tapos pagka dadali niya sa bahay niya yan, kakainin nila yan. Hindi lahat yan susunugin. Kaya ang purpose din ng tithing is to provide not just for the ministers, but also for the family of the ministers. Kakainin nila yan sa bahay. They will gather around the table and they will partake of this. Ite-take home yan. Kakain sila. No? Kaya pati family ng mga Levites, ng mga priests, kasama yung nakikinabang. Kaya, first and foremost, we must make sure that the ministers are well provided for. Tandaan niyo po yan, the ministers must be well provided for. Tingnan niyo po, balik niyo po sa text. Ano bang nakasulat dyan? Bring ye all the tithes para merong pagkain. Tama? Asan na po? Sinabi ba dyan para may malaking building? Para maraming sasakyan ng church? Para maraming aircon? Hindi. Para may pagkain yung mga ministers. Mapalad po tayo dahil yung pastor nyo may trabaho. Kung walang trabaho ang pastor nyo, ubos ang tithe and offering. Tignan nyo po Kung ako ay Levite o Aaronic priests, and you have to provide, bring your tithe sa church para to provide for the minister, tama? Kunyari ako yun. Kotse, 2,000 real. Isang buwan yan. Idagdag natin yung gas na 400 a month. Maintenance niya, pagpalagay mo ng 300 a month.
Tuition fee ng anak ko, 1,000 a month. Pagkain namin, 1,000 a month. Pagkano po yan? 4,700. Ang laking problema ng church natin. Pag ang pastor, minister, hindi siya nagtatrabaho, church dapat ang magpo-provide niyan. Amen? Amen. Ganun yun. Kasi yung tithe for the purpose to provide for the ministers. Mapalad lang tayo, ang pastor natin may trabaho. Kung wala akong trabaho, patay tayong lahat dito. Wala tayong upa, doon tayo sa ilalim ng buwan magwo-worship. Walang aircon, walang pagkain, walang pamasahe yung mga mag-church. Kasi naubos na lahat sa pastor. Eh kung nagkasakit pa yung pastor. Wala na. Ang dami pong simbahan sa Pilipinas, sa pastor lang nauubos yung tithes and offering. At dahil hindi lahat nagtatithe, yung pastor dildil sa asin at sardinas araw-araw. Yung mga anak nandun sa public school o walang uniforme. Yung pastor butas yung sapatos. Yung barong yun at yun, dati puti, ngayon dilaw na. Yun. Well, pastor yung ata yan. Hindi pa natin pinag-uusapan yung iba dyan. Pagpalayin natin sila James, kaya sila din. Pamasahin nila James, 600 sila isang buwan. Pagkain nila, 300. Alam mo, para lang makabili ng kotse ako, para sa minister, nagbibigay din sila ng 300 a month. Bawat isang yan. Yan, mga workers yan ha, pero alam nila yung needs sa kotse. Meron silang part, 600 yung dalawang yan, pambayad ko monthly. Pero walang sweldo yung mga yan. Madalas ko pang pagalitan. Kaya makikita nyo po, kung faithful yung nation Israel sa pagtatithe, napakaganda ng kalusugan ng mga pare, rosy chicks sila. Well, kung faithful kayo, di naman mahalata kung rosy chick ako. So, this is how it goes. The more they give, the more God blesses them. Ganon din sa atin. The more we give our tithe and offering, the more God blesses you. Kasi bakit? Yung pagpapala mo nakakonekta sa sitwasyon ng ministry. Pag naghihirap ang ministry, members naghihirap din yan. Ganon po yun. Kaya yung blessing na natatanggap mo, nakasalalay yan sa kondisyon ng ministry kasi nakadugtong ka dyan. Kaya ka pinagpapala ng Diyos para maging blessing ka sa ministry. Pag winidhold mo yan, dahil yung ministry nagsasuffer, paano ka papagpapalain ng Diyos? Anong dumarating sa iyo ngayon? Curse. Kaya wag naman sana dumating pag hindi na ako yung pastor dito, yung panahon na nung ako na nung pumalit ako kay Pastor Jack, nung nag-exit na siya, 180 pounds ako, ngayon 90 na lang. Diba? Kaya wag naman sana dumating yung ganun. Di bali na ho ang complaint ng pastor, may mga pasaway, normal na yan eh. Merong tinatamad sa ministry, pero wag naman yung nangangayayat na siya. Alam niyo kung wala po akong trabaho, matagal na akong payat. Totoo po yan. Okay? Number 3, the curse of not giving the tithe. Ito po ang curse of not giving the tithe. Ano pong sabi sa text natin? Bring ye all the tithes, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. Verse 11 po.
Okay. Verse 8. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offering. Verse 9. And ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. May curse ka daw kasi ninakawan mo ang Panginoon. Naalala ko ito tuloy. Narinig ko ito sa isang preacher eh. One time dumalaw yung Japanese minister sa Philippines sa panahon ni Marcos. Yung iba alam niyo na yung story na ito. Sabi ng Japanese minister, "Oh, I visited the Philippines and I met with your president. Your president loves you so much. He loves you every day. He loves you very deeply." Japanese minister, ibig sabihin, the president loves you so much. No? Pero ang totoo po niyan, dineclare na ng Panginoon yung tithe, kanya yan. Wala kang claim dyan. Hindi mo pwedeng gamitin yan kahit ano. Okay? When you don't give it, you rob Him. Then, pag ninakawan mo siya, you are cursed with a curse. Alam niyo po, yung pagnanakaw, may penalty yan. Hindi pwedeng magnanakaw ka pero wala kang kaparusahan. Dito nga sa Saudi, pag nagnakaw ka, matindi ang kaparusahan. Pakitingin mo nga, brother, ano. Putol kamay yan. Panoorin natin tong video na ito. Yan ha, pag nagnakaw ka ha, Kurt. Ayan yung kamay. Ayan yung tao. Nakalimutan ko mag-sponsor ng MBRCD. Pag nanakaw ho yan. Eh, hindi na panood ng mga babae. Replay. You see? Sa tao pa yan ha. Pag nagnakaw ka. Alam niyo po ba dito sa Saudi Arabia, 47% ng crime is theft and stealing. Sa church, ang pagnanakaw po, kasama yan sa 10 Commandments. Thou shalt not steal. Pero, sabi ng Panginoon, saan niyo ako ninanakawan? Sa tithes and offering. Okay? Dito sa Saudi Arabia, yung highway robbery, death po ang penalty niya pag seryoso. Pag hindi naman seryoso, amputation ng paa at kamay. Highway robbery yan. Pag yung theft lang na katulad na gano'n, putol kamay po. Kasi bakit? Curse yun eh. Nagnakaw siya eh. Kaya sa Panginoon, pag paarti-arti ka, madali kong kausap ang Panginoon. Pag sinabi mong hindi ako makakaatin, pastor eh. Yung pala sa iba pumunta. Madaling kausap ang Panginoon. Pwede niya nang tutuhanin yung mga dahilan mo para hindi ka na nagsisinungaling. Yung mga dahilan mo para hindi mag-church, pwede niya nang tutuhanin. No? Hindi ako makakapagbigay, pastor, kasi mahirap lang ako, maliit lang yung sweldo ko. Alam mo, pag paati-ati ka sa Panginoon sa pagbibigay, lalo ka maghihirap. Hindi ka na makakaalis sa state na yan. Mahirap ka na lagi. Kasi simple. Sinabi ng Bible, no?
He who is, yung mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pwede niyang pagkatiwalaan sa malaking bagay. Ang liit-liit pa ng sweldo mo, dinadahilan mo na di ka makapagbigay ng 10%, hindi ka pagkakatiwalaan ng Panginoon sa malaking sweldo. Pastor, laki-laki ng sweldo ko, hindi ko kayang ibigay. Ang madali din kausapin Panginoon, titanggalan ka ng trabaho para hindi ka na magbigay. O palitin, para maliit ang ibibigay mo. Ganun lang ang Panginoon. Ang hirap ba magbigay ng 10%? Mayaman to mahirap, pantay-pantay tayo dyan eh. Kung 1,000 ang sweldo mo, 100 sa Panginoon. Kung 10,000 sweldo ko, 1,000 sa Kanya. Pantay tayo eh. Lahat tayo pantay-pantay pagdating sa bagay na yan. Kaya kung hindi ka faithful, diyan ka na lang habang buhay mo. Kasi you are not faithful in little. Hindi nalalaki yan. Okay? So hindi po mahirap magbigay. Mahirap o mayaman ka, pwede kang magbigay. Marami pong nangyayari sa buhay mo kasi ninanakawan mo ang Diyos. At may mga sumpa na nasa iyo. Ang Diyos lang nakakaalam kung ano yung sumpa na yan dahil hindi mo binibigay yung sa Kanya. So, gamitin mo ito. Hindi ito mag-work. No? Pag ginamit mo, ninakaw mo ang sa Panginoon, hindi ito mag-work, ang makukuha mo pa ay sumpa. Ano sabi ng Panginoon? Prove me. Sabi niya, no? Bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in my house and prove me. Sige, dalhin nyo. Kahit mahirap ka pa, bigay mo yung tithe mo. Mayaman ka, bigay mo ang tithe mo. Patutunayan sa iyo ng Panginoon na matapat siya. Ang sinabi ng, ang ibig sabihin ng prove, to test Him, to try Him. Kung ikaw ay nagbibigay kahit na mahirap ka, patutunayan naman ng Panginoon sa iyo sa pagkakataon na nangangailangan ka that He can provide for you. Ganun lang yun. Prove Him. Problema na ng Panginoon kung paano patunayan sa iyo yan. And for God, that is not a problem. To provide for you. No? Number 4, paano mo matitiyak na katanggap-tanggap yung tithing mo? O pastor, nagtatithe naman ako. Ngayon, paano mo matitiyak na katanggap-tanggap yung tithing? Matthew 23:33. Sayang, na-miss ni Sister Malo yung, yung video, no? Matthew 23:33. Kaya ang sabi ng Panginoon, kahit may sakit ka, magbigay ka. Kahit mahirap ka, magbigay ka. Kahit may need ka, magbigay ka. The Lord will take care of you. Prove Him. Next verse nga. Matthew 23:23. Sorry. Okay. Woe unto you, Pharisees, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of meat and anise. Si Kristo nagsasalita dyan. At nire-rebuke niya yung mga Pariseyo, mga hipokrito. Sabi niya, nagbibigay kayo ng ikapo ng mint and anise and cumin, but have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done, and not to leave the other undone. Paano po natin matitiyak na tinatanggap yung tithes and offering natin? Sabi po ng Panginoon dyan, yung mga Pariseyo, nagtatithe yan. Alam niyo yung mga Pariseyo kasi pag may ginagawa yan, talagang dinidisplay nila. Kahit mag-fasting yan, mahaba ang mukha, mukhang kaawa-awa. Yan ang itsura ng mga yan. May kantang ganun, di ba? Mahaba ang mukha, malungkot, mukhang kaawa-awa. Ganyan ang pinapakita nila na nagpa-fasting sila. Ganun din sa pagtatithe. Pag nag-tithe sila, pinapaalam yan.
Di ba mayroong isang kwento sa Luke chapter 18, yung isang publican nananalangin, tapos siya naman nananalangin din yung Pariseo. Sabi niya, pasalamat ako Panginoon, ako ay nagbibigay ng tithe, hindi ako masamang tao katulad niyan. Anong sabi ng Panginoon? Bigay ka nga ng bigay ng tithe mo, pero yung mga mas matitimbang na bagay ay hindi mo naman nagagawa. Alam nyo, kahit na magbigay kayo na magbigay sa tithe nyo, pero yung mga mas mahalagang bagay ay hindi nyo nagagawa, hindi din tinatanggap ng Panginoon ang pagbibigay mo. Kasi ang nangyayari, yung pagbibigay mo, pagtatakip butas lang sa mga pagkukulang mo. Mas mahalaga pa rin ang testimony. Mas mahalaga pa rin na ang priority mo ay ang Panginoon kesa sa tithe. Pag ikaw nagbibigay ng tithe pero sa labas naman ng bahay mo o sa trabaho mo, sinasabi sa iyo, ipokrito yan, pasimba-simba pa rin yan yung tithe mo, hindi din tinatanggap yan. Kasi mas importante pa rin yung magandang patotoo. Tatanggapin yan, mapapakinabangan din yan sa church, magagamit yan, pero walang blessing. Kasi bakit? Yung mga mas mahalagang, importante, mas importanteng bagay sa buhay Kristiyano mo, hindi mo ginagawa. Bakit? Pag nag-tithe ka ba, kung may tinatago kang kasalanan, hindi ka napapaluin? Ganun po yan. No? Mas maganda pa rin, mas matimbang pa rin na yung excitement mo, yung motivation mo, saan ba nakagir yan? Pag inoffer ba ng company mo na may overtime ka, malaki ang kikitain mo, o mas yan ang nagbibigay sa iyo excitement, o mas inuuna mo yan kaysa doon sa pangangailangan ng simbahan na dapat nandun ka? No, mas importante pa rin yun na inuuna mo ang Panginoon. Kaya hindi po pwedeng pagtakpan ng tithe yung mga bagay, yung pananalangin mo, yung testimony mo, yung Bible study mo, yung devotion mo. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong babaliwalayin yung ibang bagay na yan, na tithe ka lang ng tithe. Uulitin ko, mapapakinabangan yung tithe mo yan, magagamit sa church, pero wala kang pagpapala sa Diyos. Kasi bakit? Tithing is a part of our worship. And tithing should come from a worshiping heart. And tithing is not supposed to be for display. May mga simbahan po, may mga member, may magbibigay dyan. O ayan ha, hinulog ko na yung $100 ko ha. Sasabihin pa sa katabi. Yung iba naman habang nilalagay sa envelope. Yung iba naman, alam niyo bakit ayaw makita? Kasi kulang naman yung bibigay. Ganun yun. Kaya nga kahit minsan ayaw natin sulat yung pangalan natin kasi mabubuking tayo na hindi naman talaga tayo nagnanakaw tayo sa Panginoon eh. Tithing is not supposed to be for display, na kagaya ng mga Pariseo na yan na pinapakita nilang nagtatithe sila. Tithing also is not para ikahiya mo. Pag kinakahiya mo yung mag-tithe, patago ka magbigay, minsan nga lalakad ka pa dyan, tago-tago yan, fold na fold yan, ang liit yan. Dahan-dahan niya pa yan na lalagay dyan kasi baka bumuka. Kawawa naman si King Pahad doon, nagkakulubot-kulubot na. Hindi mo kakahiya yan. Kaya ka lang naman nahihiya kasi hindi tama yung pagbibigay mo eh. Yung iba naman dinidisplay. Yung may makintab na gano'n na kulay, kulay gray, dinidisplay nila yan. Because tithing is not for arrogance and pride. Okay, now, tingnan natin. Ano ba ang proof sa New Testament ng tithing? Tingnan po natin yung Hebrews 7:8. Hear men that
heal men that die, receive tithes. But them of whom it is witnessed that he liveth. Dito, nagbibigay tayo ng tithe sa mga namamatay. Pero ang Panginoon di naman namamatay siya kasi ang tumatanggap talaga ng tithe. Okay? And 22. By so much was Jesus made a surety of better testament. Alam niyo po kasi kung babasahin mo yung Hebrew 7, mababasa niyo dyan na si Melchizedek, si Abraham nag-tithe kay Melchizedek. Si Abraham nabuhay yon nung wala pang law. Wala pa yung 10 Commandments, wala pa yung law sa Israel, pero nagta-tithe na siya. Eh si Melchizedek, siya ay type ni Kristo, isang pare, walang pasimula. Kung si Abraham nga ay nagbigay ng tithe kay Melchizedek nung panahon na wala pa ang Old Testament, wala pa ang law, eh si Kristo, ngayon sa panahon natin na nagbibigay tayo, we have a better testament. We are living in grace. Kaya nga dapat ang pagbibigay natin is not compulsive o hindi ito ay tinutulak ng law, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon kaya ka nagbibigay. Yung Matthew 23:23 kanina, binanggit ng Panginoon, yung mga Pariseo nagta-tithe. O, sinabi niya, dapat kang magbigay ng tithe, pero huwag mong kalimutan yung mas matimbang na bagay. Kaya ang Panginoon, inutos yung pagta-tithe. Kinomen niya yung pagta-tithe ng mga hipokrito. Ay, tama. So, ibig sabihin, sa panahon ng Panginoong Jesucristo, New Testament, may tithing. 1 Corinthians 9:13-14. Ayan po. Para saan ang tithe? Kanina, that there may be meat. Sinong kakain? O ngayon, yung mga ministro ngayon sa panahon natin, anong sabi dyan? Don't you know that they which minister about holy things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with the altar? Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live by the gospel. Yung mga ministro, dapat sila ay nabubuhay sa pamamagitan ng tithe. Hindi yung mga ministro, sila pa yung abono. No? Pag may mga project ang church, yung pastor ang bahala dyan, may sweldo naman yan eh. Kay Pastor Chito may nagtanong, magkano ba support ng pastor niyo? Alam niyo ba ang support ni Pastor Chito nung 10 years ago, 8,000 lang? Tapos 30% pa ang tinatithe niya. Eh yung support ni Pastor Jack, 300. 300 po yan. Oh. Ang huling bigay nila, January pa. Eh pag bumisita ako, may birthday, eh, kulang na agad yun eh. Pag meron lang akong, halimbawa, binisita ako ni Pastor Nilo, kulang na agad yung 300 na yun eh. Ang hilig pa naman sa seafood snow. Mapanood ako. Kulang na yun. Kaya kung manginingil ako sa church na ito, ang dami kong pera. Pwede akong maglimaliw bukas. So nakita niyo na po, ang mga ministro sa panahon natin, how will they live if you don't give? Kaya nga po ang hirap magpastor sa probinsya eh. Pumunta po kayo sa probinsya, tignan niyo yung buhay ng mga pastor doon. Parang buma. Alam niyo yung buma? Bumangon na patay kasi pero kung payat si Jerry, mas payat pa yun. Pwede ka na nga mag-jolens dito sa Pisginin eh. Magsungka. Kahit dito sa buto niya dito, pwede ka na maghangir eh. Kahit na mabibigat na damit, pwede na, sa payat niya. Pasok na pasok yung ganun. Oh.
So nakita niyo na po, kahit sa New Testament, tinuturo na dapat tayo magbigay. Eh kaso sasabihin natin, ang pagbibigay dapat nanggagaling lang sa puso. Kung ano lang yung kaya mong ibigay. Hindi ganun. Yung 2 Corinthians 9:7, according to the purpose of His heart. Yan. Okay? Yan po, hindi po ginagamit yan sa tithing. Ginagamit yan sa mga nangangailangan. Yung may needs, special needs. No? Halimbawa, namatay ako. Oh. Kung ano yung kaya mong ibigay, ibigay mo. O may sakit, may special need, hindi yung pinag-uusapan ay tithes and offering. Okay, free will giving ang tawag yan, pero dahil may need, may tao, halimbawa, mag-e-exit na si Sister Luz, so, yun, kung ano yung kaya mong ibigay, yan po ang usapan dyan. Okay, may need. So ano po ang pagpapala kapag nag-ikapu ka? Balik po tayo sa text natin, sa Malakay 3. I will open 3:10 to 11. I will open you the windows of heaven. You see, if you tithe, the Lord will open opportunities for you. Eh pastor, hindi naman ako nagta-tithe nga ako ngayon, wala namang nangyayari sa buhay ko. Yung pa rin yung trabaho ko. Eh syempre, 2 years yung pinumaan mo eh. Hindi magbabago yan. Pero subukan mo maging matapat. Bibigyan ka ng Panginoon ng better job. O kung hindi man, i-increasing ka ng i-increasean. E ba't sila Nico? Dati 2 years yan ah. O ba't ngayon yearly na? O. Eh samantalang mga office boy lang yan. Lang ha. Ngayon yearly na sila. Dinaig pa yung mga welder. Every 2 years. Eh sila taga-timpla ng kape. Yearly. Eh dati ang sweldo ng mga yan 900 ah. Eh ngayon kulang-kulang 3,000, nagtitimpla lang ng kape. Oh. May bonus pa, may yearly increase pa. Eh dati yung mga yan, pag nagsisimba dito alas 4 tumatakbo na yan kasi waiter yung mga yan eh. Eh ngayon, bukas day off pa sila. Oh. Wala silang pasok ting Sabado. Blessing. Kung kikilalanin nyo lang yung dalawang yan. Araw-araw ang pagkain yan, itlog at indomie. Eh ngayon, bulalo ang ulam, nagrereklamo pa eh. Yung mga sinusuot niyan dati sa akin, yung pinapahiram ko lang. Ito yun. Eh ngayon, tignan mo mga damit niyan. Branded. Blessing. Kasi bakit matapat? Kahit puyat yan, Huwebes ng hapon hanggang Biyernes ng madaling araw, alas 3 magtatrabaho sa restaurant. Alas 4 sinusundo ko na yan. Dito na matutulog yan sila. Tapos gigising na sila ng alas 10. Tapos pagtapos ng service, takbo na naman. Hindi na nakakain minsan kasi hindi pa kainan, ay kayo na lang magtrabaho. After a few months, ginawang Biyernes yung day off nila. O, di ba? Blessing. Amen. So, God will open opportunities for you. Magbigay ka ngayon, tingnan mo. Ang Panginoon may naghihintay na opportunity sa iyo. Subukan mo yan. Yung company mo, hindi ka wawalang hayain, bibigyan ka pa ng mga magagandang mga benepisyo mo. Totoo yan. Nangyari sa akin. Okay? He will pour out the blessings, sabi niya diyan, no? Bubuhos niya ang pagpapala sa iyo. Na wala kang isang lugar na pwede mong paglagyan ng lahat ng pagpapala na yan. Eh kasi tinitingnan lang natin yung pagpapala sa material na bagay. Pastor, nagbibigay naman ako, pero ganun pa rin yung sweldo ko monthly.
Alam mo ba na walang nagkakasakit sa pamilya mo, hindi ka gumagastos sa ospital, ikaw ay walang problemang ganyan. Eh kung hindi ka magbigay, parang ito po yan. Pag di ka nagbigay, ginagamit mo lang sa sarili mo yung binibigay mo, bubutasan lang ng Panginoon yan. Nilalagay mo yung pera mo doon, nawa-waste dito. Ang daming paraan para ikaw ay singilin ng Panginoon sa pagnanakaw. Marami kang pagkakagastusan na hindi mo ine-expect. Pero sinabi ng Panginoon, pag binigay mo yan, sasaway niya yung mga curse na yan. Yung mga peste na yan. I will rebuke the devourer for your sakes. I will not destroy the fruits of your ground. Pag nagbibigay ka, ipreserve niya yung trabaho niya pa sa iyo kung saan ka kumikita o nagkakaroon ng kabuhayan. Diba? Experience ko yan sa dati kong company, Balasubas. No, pag nagkasakit ako, bayad ko. Pag nag-exit ka, nag-file ka ng exit, 2 months kang ititenga, no work, no pay. Ang hirap na, ha? Hihintay mo kung kailan yung ticket mo. Tapos nandun ka lang sa bahay, makikikain ka. Pero thank God, di ko na-experience yun. Yung mga kasama ko, nag-exit sila, yung kanilang pondo hindi binigay kasi may pondo kami, pondo system. Pag magtrabaho ka ngayon, 1 buwan ka muna hindi sisweldo, sa second month pa pala. Second month. Pag nagbakasyon ka, makukuha mo yung pondo mo, tama? Yung mga nag-exit, hindi nakakuha ng pondo yon. Tenga pa ng 2 months yun. Pero kung ako nag-exit, sabi ko, ganitong araw ako aalis. Pinaalis ako, ganitong araw. Yung pondo ko, nakuha ko. Yung benefits ko, nakuha ko. Yung vacation pay ko, nakuha ko. Yung iba, hindi. At yung mga pananim mo ay magbubunga on time. Ibig sabihin ng Panginoon, sa oras ng pangangailangan, meron kang blessing o provision. Sa oras ng pangangailangan. Yan yung mga pangako ng Panginoon sa mga nagbibigay. So tandaan po natin, ulitin po, ang pagbibigay ay bahagi ng ating pagsasamba. At ang sinasabi ng Panginoon na dapat natin ibigay sa Kanya ay Kanya yan. Ang ministry na ito, ang blessing natin ay nakasalalay sa kalalagayan ng ministry ng Panginoon. Ang ating offering ay mayroong purpose ang Panginoon. Ang ating tithe. Kaya pag nagbigay ka ng 10% sa Kanya, offering, tithe pa lang yan. Wala ka pang binibigay na offering. In excess, yun yung offering mo pa lang. Ngayon, hindi po natin ito pinangaral para lumaki yung ating pera dyan. Hindi tayo nag-iipon ng pera dito. It's up to you. To prove to the Lord. To prove the Lord. Nais mo bang masubukan ng Panginoon? Hindi po masama yan. Siya nagsabi dyan. He challenged you. Bring the tithes and prove me. Gusto nyo gumanda ang buhay nyo? Kahit na mahirap pa lang kayo ngayon, may pangangailangan kayo, magbigay na po kayo ngayon. Subukan nyo ang Panginoon pag hindi siya nagsasabi ng totoo. Sigurado po yan. Tayo pong lahat ay tumayan.